Shalom sa inyong lahat. Ngunit magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Magsiawit nawa sila sa gagalakan. Ingatan niyo sila ng mga nagmamahal sa iyo upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Pinagpapala niyo, Panginoon, ang mga matuwid. Ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Awit 5:11 at 12. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Tilahin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyong katapusan sa wakas ay may pangwakas na salita, mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ng propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 61:1 at 2. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming daing. Dinggin mo ang aming dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag kami sa iyo. Pag nanlulupaypay ang aming puso, ihatid mo kami sa bato na higit na mataas kaysa amin. Amen. Pangalawang leksyon, ang Pondasyong Henesis. Ang ating susing talata ay Juan 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." May malalaking konsepto sa pinakaloob ng Apokalipsis na naglalarawan ng pinakamahalagang punto na ang pag-unawa sa mga sinaunang pundasyon sa likod ng Apokalipsis ay magtutulot sa mag-aaral makita ang di mabilang na pagkakaiba sa talata na bawat isa'y maaaring magbigay daan sa mahalagang leksyon tungkol sa likas ng pagkatao ng Diyos at ng tunggalian na nagaganap sa ating sansinuko at sa gayon sa ating mga buhay din naman. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Una, ang pag-ibig ng Diyos, ang kordero ng Diyos, ang tagumpay ng Diyos. Sa una ay dalawa ang tatalakayin, ang prinsipyo ng unang pagbanggit at pag-unawa ng pag-ibig ng Diyos. Sa ikatlo, titingnan ang tanong ni Isaac, nasaan ang tupa? At sa pangatlo, dalawa rin ang tatalakayin, hinaharap ang kamatayan at ang ahas. Unang pagkahati, ang pag-ibig ng Diyos. Unang pagtatalakay, ang prinsipyo ng pagbanggit. Isaiah 47 at 8. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta kapag ang hininga ng Panginoon ay umihip doon. Tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ano ang unang pagbanggit?
Basahin mo ang buong Biblia at matutuklasang may pangkahalatang buod ang Diyos sa aklat ng Henesis. Mga kaisipang susuriing may higit na detalye sa natitirang bahagi ng Biblia. Ang unang pagkabanggit ng isang konsepto o simbolo sa mga pambukas na kapitulo ng Henesis, isang pangkahalatang pagkaunawa nitong konsepto ay naitatag na makatutulong sa iyo na maunawaan kung paano ito ginagamit maya-maya. May tumutukoy dito bilang ang batas ng unang pagbanggit. Bagaman mas tamang uriin ito na isang prinsipyo o isang huwaran sa halip na isang batas. Dahil ito'y tiyak na hindi matibay at maraming pagbubukod sa patakaran. Ang huwaran na parang lumilitaw ay na ang Diyos ay unti-unting nagkakaloob sa kanyang mga anak ng impormasyon sa paglipas ng panahon. Pasimula sa isang simpleng konsepto at pagkatapos ay nalalawak ito ng maraming beses sa paglipas ng mga taon o kahit ng daan taon. Mga talatang nakakabit sa pag-aaral ng propesiya. Una, Isaiah 48. Ang salita ng aking Diyos ay mamalagi pagpakailanman. Malakyas 3:6. Akong Panginoon ay hindi nagbabago. Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Malinaw na malinaw, walang pagbabago ang Diyos ng kanyang mga salita. Kapag itinatag ng Diyos ang katotohanan, marami sa modernong sanlibutan ang nagsasalita tungkol sa pagiging totoo raw sa halip na katotohanan dahil ipinapalagay na ang katotohanan ay isang bagay na nababaluktot sa paglipas ng panahon. O sa ilang pagkakataon, ang talagang konsepto ng katotohanan mismo ay tinuturing na kahina-hinala. Kapag itinayo ng Diyos ang katotohanan, gayunman, hindi niya binabago ang kanyang isip. Minsang pasimulan niyang ituro sa kanyang bayan ng katotohanan, makakaasa tayo sa katunayan na ang pag-ulit ng kaparehong biblikal na prinsipyo o tema ay hindi babaguhin ang kahulugan nito, kundi kataliwas, lilinawin pa ang kahulugan noon. Kaya makatwira na sa pag-aaral ng propesiya ay bumuo ng mabuting pagkaunawa ng aklat ng Henesis, kung saan makakahanap ka ng maraming susing konsepto na ipinaliwanag sa unang pagkakataon. At pagkatapos ay dadalhin ang saligang pagkaunawang yun habang sinusuri mo ang natitirang bahagi ng Biblia. Pangalawang pagtatalakay, pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos. Henesis 22:2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ang konsepto ng pag-ibig, pinilipit ng kasalanan. Ang isang makasalanang likas ay nangangahulugang ang ating pag-unawa ay nabahiran ng ating sariling mga likas na hilig tungo sa pagkamakasarili at pagmamataas.
walang konseptong higit na pinilipit ng makasalanang lahi ng tao kaysa sa pag-ibig. Isinusulong ng popular na kultura ang pagkaunawa ng pag-ibig na nakasentro sa sariling katuparan sa halip na sa iba. Itong pagiging makasarili ay nagpapahirap sa atin upang maunawaan ang pananaw ng Diyos sa paksa. Pag-unawa sa pag-ibig, isang susi sa pag-unawa sa propesiya. Ang pag-unawa sa likas ng pag-ibig ay mahalagang susi sa pag-unawa sa propesiya ng Biblia. Ang isa sa mga susing tema sa malaking tunggalian ay ang pag-iral ng isang malaking di pagkaunawa sa karakter ng Diyos. Ang buong sansinukob ay malinis. Isang pulso ng pagkakatugma at kagalakan ay tumitibok sa buong kalawakan ng sanlilikha. Mula sa Kanya na lumikha sa lahat, dadaloy ang buhay at liwanag at kagalakan sa buong mga larawan ng walang hanggang kalawakan, mula sa kaliit-litang atomo hanggang sa pinakamalaking sanlibutan. Lahat ng bagay, may buhay at walang buhay, sa kanilang di nadimlang kagandahan at sakdal na katuwaan, nagpapahayag ng Diyos ay pag-ibig. The Great Controversy, 678. Ang unang pagbanggit ng pag-ibig sa Ebanghelyo. Mateo 3:17. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Tingnan din ang Marcos 1:11 at Lucas 3:22 ng mga katulad na salita. Sa Juan 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang unang pagbanggit ng pag-ibig sa Juan ay lumilitaw na nagpapahiwatig sa kwento ni Isaac sa altar, isang kapahayagan ng uri ng mapagsakripisyong pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa atin. Pangalawang pagkakahati, ang kordero ng Diyos. At tatalakayin ang tanong ni Isaac, nasaan ang tupa? Genesis 22:7 at 8. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Kaya't sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." Ang unang pagbanggit ng tupa sa Biblia. Ang unang pagbanggit ng Biblia sa isang Hebreo, isang tupa, ay naganap kung saan ang unang nabanggit ang pag-ibig, Genesis 22. Ang tupa ay isa sa pinakapaulit-ulit na simbolong matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis, kung saan tinawag si Jesus na ang kordero ng higit sa 20 beses. Sa isa sa mga pinakakapangyarihang tagpo, ang pagdalaw ni Juan sa trono ng Diyos sa mga kapitulo 4 at 5, ang kordero ay gumaganap ng pangunahing papel. Ang simbolikong gamit ng mga tupa. Ang unang pagbanggit ng isang o tupa sa Biblia ay nasa forma ng tanong ni Isaac.
Nasaan ang korderong handog na susunugin? Talatang 7 ng Henesis 22. Sapat na kawili-wili, ang natitirang bahagi ng Biblia ay sinasagot ang tanong na iyon sa malaking detalye. Ang ibang 38 mga aklat ng Lumang Tipan ay inaakay ang bumabasa sa 100 kung saan ang tanong ni Isaac ay buong progresibong sinagot na may higit at higit na detalye. Mula sa mga ritual ng Paskwa hanggang sa maagang trabaho ni David, yung kanyang pag-aalaga ng tupa. At patuloy, ang buong kwento ay may namarkahang ng di mabilang na propesiya tungkol sa Mesyas na nagabik para sa tugon sa katanungan ni Isaac. Pagkatapos, sa Bagong Tipan, sinagot ang tanong ng nagpakita si Jesus sa laman at dugo. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Naglingkod sa gitna ng kanyang bayan at sa huli inialay ang kanyang buhay sa krus. Ang unang pagbanggit ng tupa sa Ebanghelyo ni Juan. Tingnan ang unang pagbanggit ng isang tupa sa Ebanghelyo ni Juan sa Juan 1:29 hanggang 34. Ito'y halos parang si Juan na tagapagbautismo ay personal na sinasagot ang tanong ni Isaac at walang tagpo ang higit na angkop. Nagsisisi ang mga makasalanan at nagpapailalim sa tubig ng bautismo na sumisimbolo sa kamatayan ng makasalanan at ang pasimula ng isang bagong buhay. Sa kontekstong ito, si Jesus ang kordero ng Diyos ay biglang nagpakita at ayon sa tala ni Mateo, nagbukas ang kalangitan upang i-anunsyo siya. Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Kapitulo 3, talatang 17. Pansinin kung paano ang isang tinig, ang anghel ng Panginoon, ang nag-aanunsyo rin mula sa langit ng tugon sa suliranin ni Abraham at Isaac. Ano yung suliranin? Asaan ang kordero o tupa na ihahain? Sabi sa Henesis 22:11 at 14, talatang 13 mismo, nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinig. Ito yung sinabi ni Abraham kay Isaac nang siya'y magtanong, ang Diyos ang magbibigay ng hain. Kapag hinabi mo na magkakasama ang lahat ng mga hibla, malinaw na si Jesus ang kordero ng Diyos, ang ating kahalili, na inilawang mabuti ang ating pag-unawa sa pinaslang na kordero sa pangitain ni Juan. Pangatlong pagkakahagi, ang tagumpay ng Diyos. Unang tatalakayin, hinaharap ang kamatayan. Henesis 2:15 hanggang 17. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ang kabayaran ng kasalanan.
Marahil ang pinakamalupit na aspeto ng pamumuhay sa sanlibutan hiwalay sa lumikha ay ang paraang ang kamatayan ay nagkukubli sa likuran ng araw-araw na buhay, handang umatake sa anumang sandali. Ito ang kabayaran ng kasalanan. Ang parusa na ating binabayaran dahil sa pagkakahiwalay sa tanging pinagmumulan ng buhay na sansinuko, ang lumikha. Sa gayon, gumaganap ito ng isang malaking papel sa propesiya ng Biblia. Parehong sa realidad nito, yung kamatayan, at higit na mahalaga ang solusyon nito na masusumpungan lamang kay Jesus at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Parehong ang unang pagbanggit ng kamatayan sa Biblia at ang unang pangyayari nito ay iilawang mas mabuti ang pangunahing tema sa propesiya. Tinutulungan tayong maunawaan ang kalubhaan ng problema ng kasalanan at nagbibigay sa atin ng mahahalagang kagamitan upang maunawaan ang solusyon ng Diyos sa problema. Ang kabaliktaran ng buhay. Madalas nating sinasabi na bahagi lamang ng buhay ang kamatayan. Kasinungalingan yun. Ang kamatayan ay kabaliktaran ng buhay. Ang pagbuwag ng buhay. Ito'y isang banyagang nanghihimasok na hindi nilayon na maging bahagi ng ating karanasan dito. Kahit na nasanay na tayo sa kamatayan, ang ating mga puso ay malakas pa ring tumututol ang kapag nakasagupa natin ito. Na parang ang lahi ng tao ay nanatiling sama-samang napagtatanto na mayroong isang bagay na sa pasimulay mali. Kasing saksi, kasing sakit ang kamatayan. May mga pagkakataon na parang higit pang kalunos-lunos kaysa iba, gaya ng kamatayan ng isang bata. Para sa karamihan, umaasa tayo na ang mga magulang ay mauna kaysa sa kanilang mga anak sa kamatayan. At tinatanggap natin na ito'y ang normal na kaayusan ng mga bagay. Ang kamatayan ni Abel at Kristo. Ang unang kamatayang natala sa kasulatang gayuman ay sumasalungat sa inaasahang pamantayan bago dumaan sina Adan at Eva sa karanasan ng kamatayan. Naranasan nila ang trahedya ng kamatayan ng sinadyang patayin ang kanilang matuwid na anak ng kanyang di matuwid na kapatid. Ito'y natatanging isang di makatarungang kamatayan. Isiping si Jesus, ang matuwid na sadyang pinatay ng di matuwid gaya ni Abel. Anong kamatayan ang higit na makatwiran kaysa kay Kristo? Walang hihigit. Ano ang ibang pagpaparis ang maaaring masumpungan sa kamatayan ni Abel at ni Kristo sa krus? Marahil ang pareho sila ay galit ang pumatay dahil sa matwid na ginagawa ng pinatay. Paano maaaring ang likas ng kamatayan ni Abel ay tutulong sa atin upang maunawaan kung bakit na kay Jesus ang susi ng kamatayan at ng Hades, ang libingan, at kung ano ang inaalok ng Diyos sa atin sa Kanya. Si Jesus ay nabuhay na muli mula sa
mga patay. Kaya siya ang susi ng kamatayan at ng Hades ang libingan. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay isang pangako ng langit na ang sinumang tumanggap sa kanyang kamatayan ay muling mabubuhay. Yan ang inaalok ng Diyos sa atin. Kung hindi mabibigyan ng solusyon ang problema ng kamatayan, ang ating buhay sa wakas ay baliwala. Walang kabuluhan, walang kwenta. Dahil dito, dapat tayong magpasalamat sa ginawa ni Jesus para sa atin. Pangalawang pagtatalakay, ang ahas, Henesis 3:1 hanggang 5. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang ahas at maling pagsamba. Ang isyu ng pagsamba ay isang susing paksa sa aklat ng Apokalipsis. Ang pasimuno at konstitudor ng maling sistema ng pagsamba ay kinikilala bilang dragon. Apokalipsis 13:2-4. At ang parang ahas na paglalarawan nitong nahulog na kirubin ay hindi aksidente. Ito'y malinaw na nakaturo sa atin pabalik sa halamanan ng Eden, kung saan pumasok ang isang ahas sa paraiso at hinikayat sina Adan at Eva na sumunod sa kanya sa pagrebelde laban sa lumikha. Iniligaw ni Satanas ang buong mundo. May dalawang salaysay sa kasulatan kung saan inililigaw ni Satanas ang buong mundo. Sa Henesis, sa isang sandali ng mayroong dadalawa pa lang na tao at pagkatapos ay sa salaysay na ibinigay sa Apokalipsis 2:13 kung saan kinilala sa Satanas bilang siyang mandaraya sa buong sanlibutan. At siya na nagbibigay kapangyarihan sa hayop sa dagat upang ang lupa ay at ang mga nanirahan dito ay humanga at sumunod dito. Apokalipsis 13:2-3. Ang isa sa mga temang matatagpuan sa propesiya ng Biblia ay ang hindi nagbabagong likas ng malaking tunggalian. Ang karakter ng Diyos at salita ay hindi nagbabago at hindi rin ang mga ambisyon ng dyablo. Nagpapatuloy ngayon ang kanyang kasinungalingan sa ili. Sa kabutihang palad, dahil ang likas ng malaking tunggalian ay hindi nagbabago at dahil mayroon tayong malinaw na puntong referensya sa mga propesiya ng kasulatan, magagawa ng mga Kristiyano na salain ang mga kalakaran at magpasimulang kilalanin kung saan naroon ang mga patibong. Ang Diyos ay laging magiging kung sino siya at gayon din naman ang dyablo. Maaaring magsuot si Satanas ng libu-libong balat kayo, ngunit ang milenya ng kasaysayan ay nagkakasalang tao kasama ng propetikong balangkas na inilarawan sa Apokalipsis. Nagpapakilala na
Hindi siya lumilihis sa diskarteng ginamit niya sa Eden. Nangako ang Diyos sa atin ng karunungan at pagkaunawa, Santiago 1:5. At armado ng katiyakan ng kasulatan, hindi tayo dapat mahulog sa mga kasinungalingan ng dyablo. Sa kasamaang palad, marami ang nadaya, at marami pa ang karamihan, pati na rin. Huling salita. Ang isa sa mga dahilan ng pagkasulat ng aklat ng Apokalipsis ay upang ikapit ang Kristiyanong Iglesia sa makasaysayang mensahe nito sa lahat ng panahon. Ito'y hindi lamang aklat tungkol sa hinaharap. Ito'y isa ring aklat tungkol sa nakalipas, dinisenyo upang panatilihin tayong nakaugat sa ating makasaysayang panampalataya upang hindi tayo mailigaw ng isang pagnanais upang maghanap ng pagka-orihinal. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, dalangin ko na ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay laging magpapaalala sa iyo na ang pag-asa mo lamang sa paghukom ay ang kanyang pagiging kahalili mo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.